Well. Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kahuntahan, Kuya Clerby po. Ngayon ang ating tatalakayin ay isa na namang komplikadong bagay na talaga namang marami ang hindi sasang-ayon sa aking mga sasabihin. O maari ding mainis pa nga kayo sa akin o magalit. Ako man, ganyan ang aking pakiramdam nang una ko itong marinig nang ito'y sabihin sa akin. Ang tao na yun ay ang pangalan ay actually hindi naman talaga pangalan yun eh. Basta sabi niya sa yung supremo. Matagal na ito kasi nangyari. At ito'y parang inaral niya sa akin. Dahil nga hindi ako lubhang naniniwala o binabaliwala ko lang. Hindi ko ito pinansin. Hanggang lumipas ang maraming taon nang may makausap akong isang tao. Isa siyang esoteric believer o esoteric philosopher na sinabi niya ang tungkol sa bagay nito. At may posibilidad daw na totoo ang mga bagay nito. Ano nga ba itong ating tatalakayin? Ito ay may kinalaman sa langit o heaven. Siyempre, pag sinabing heaven, nasa isip agad natin paraiso. At dito natin makakamtan ang walang hanggang kaligayahan. Walang hirap, walang dusa. Yan ang ating nasa isip na langit. At marami pang iba. Sa iba-ibang reliyon ay may kanya-kanya silang definition tungkol sa langit. At ayon sa pag-aaral ko tungkol sa bagay nito, talaga namang mahirap isaksak o paliwanag kung paano nga ito sasabihin. Alam nyo ba na ang langit may tatlong bahagi? Ano ito? Ito ang first heaven, second heaven, third heaven. At yan ay matatagpuan sa higher plane kapag natigok na tayo o namatay. Yan. At ito raw first heaven ay matatagpuan sa world of emotion. Tayo nasa physical world tayo. World of physical.
Ito naman, yung per 7, eh matatagpuan sa World of Emotion. At dito sa World of Emotion, eh kasama rito yung second heaven. Kumbaga, naghahati yung per 7 sa second heaven. Nasa gawing ibaba yung per 7 at nasa gawing itaas naman yung second heaven. O lower and upper. Yon. Eh, ano nga ba itong unang langit? Hindi ba ang alam natin eh, iisa lang ang langit. Yun nga, yung puro kaligayahan ang mararamdaman natin doon. Pero ayon sa aking napag-aralan, ito raw per 7, eh napagkakamalang impyerno. At o kaya eh yung tinatawag ng mga ibang reliyon na purgatorio. Bakit kamo? Eh kasi ang mga kaluluwa dito ay pinaparusahan. Lahat ng mga nagkasala at nagkamali ay daraan dito sa per 7 o unang langit. Eh, kaya katakot-takot na mga na bahagi naman yung per 7. Bakit kamo? Eh, kanya-kanya kasing kasalanan yan eh. Wari ikaw nakagawa ng pagnanakaw, ay doon ka paparusahan. Ngayon kung yung parusa doon, hindi natin alam kung ano. At yun namang mamamatay tao, may kanya ring bahagi. Andun lahat yung mga kaluluwang mamamatay tao. O yung meron ding lugar sa manloloko. Kaya kung marami kayong nagawang kasalanan at iba-ibang klase o uri ng kasalanan, abay marami kayong dadaanan. So, ibig sabihin, pagtatagal kayo doon sa per 7 dahil tatapusin nyo yung parusa ng inyong kasalanan. Kung 2 taon kayo doon. Sa 10 taon kayo doon. Doon sa isang bahagi pa lang, pare. Eh, ikaw nga ay isang mamamatay tao. At marami kang pinatay, abay matatagalan ka doon. Mahaba-habang parusa yun. Ngayon, itong per 7, eh, iba-iba ang kaluluwa. Meron ngang nagsabi na isang tao o babae na nakita raw niya si Michael Jackson at si Pope John na nasa impyerno raw. So akala niya yung per 7 ay yun yung impyerno. At andun sila at marami pang mga kilalang tao na naruroon at nagdurusa dahil nga parusahan eh. Kaya nga parang masasabi purgatorio. O pwede na rin impyerno. Doon pinaparusahan yung mga makasalanan o gumawa ng masama. Eh, akala niya kasi nasa impyerno siya o nasa purgatorio. Yun ang pagkakaalam niya doon sa kanyang nakita nung siya ay dumanas ng near-death experience. Yung babae na yun. Kasi karamihan sa mga mga dumadanas ng near-death experience ay nakakarating sa ibang daigdig. Ang kanilang kaluluwa ay napupunta doon, nagagawi. Maaring patay na siya, pero hindi naman pa pala. At nakabalik pa siya sa kanyang katawan. Yan. Pero, bakit nga ba makikita doon sila? Michael Jackson, sila yung mga namatay, si Elvis Presley, si Pop
John II, marami. Marami mga papang nakikita doon. Ang dahilan, bakit? Andun. Alam nyo ba na walang tao na hindi daraan sa Per 7? Lahat daraan. Lahat parurusahan. Ay bakit nga ba? Bakit papaparusahan yung isang papa? O isang pastor? O isang artist? Kasi yung mga, yan ang madalas na nakakarating sa langit eh. Mga ganyan, mga papa, pastor, artist, mga doktor. Eh bakit naroon sila? Kasi nga, walang taong hindi nagkasala. Lahat nagkasala at nakagawa ng kamalian. Ngayon, sabihin nyo, kayo ba, wala kayong kasalanan? Eh, kahit ikaw ay isang pastor o isang pare, eh hindi mo masasabing hindi ka nakagawa ng pagkakamali. Kaya, pag sinabi mong wala kang kasalanan at wala kang ginagawang kamalian, ay isa kang ipokrito. Alam mo ba yon? Ipokrito ka dahil hindi totoo yung sinasabi mo. Eh kasi nga, walang taong hindi nagkasala. So, ibig sabihin nito, eh sigurado, dadaan ka doon sa Per 7 at parurusahan ka doon. Ngayon, kung gaano ka tatagal doon, eh conforme sa mga nagawa mong kasalanan. Kasi nga, bawat kasalanan doon, eh may kanya-kanyang lugar o bahagi dyan sa Per 7. Kunwari kayo mamamatay tao, naroon ka sa mga kakausap mo mamamatay tao. Diba? At walang hindi nagkasala kaya daraan sila doon. Ngayon siguro conforme yan sa nagawa mong mali. Eh kung kukunti lang at hindi naman talagang sobrang pagkamalian, sobrang kawalangyaan, eh malamang eh madali kayong aalis dyan sa Per 7. At yung Per 7, eh, hindi yan ang impyerno. Siguro pwedeng sabing purgatorio kasi nililinis dyan yung inyong kaluluwa eh. Diyan nililinis sa Per 7. O pinagbabayaran nyo yung mga nagawa nyong kasalanan. Ngayon, ito. Ito ang siguradong itatanong nyo. Eh pagkatapos ng Per 7, eh meron pa ba? Kasi sabi mo aalis, ganon. May siyempre, meron pa. Pagkaalis mo sa Per 7, eh may pupuntahan ka bang iba pa? Subalit dito, sa Per 7, eh magdaranas ka ng parusa na ayon sa iyong mga ginawa. At yung masakit niyan eh, ganito eh. Dahil wala na tayong katawang laman o physical body. Ang tanging meron lang tayo dun eh soul, ang ating kaluluwa at mind. Yung vital body na siyang pinakabahay ng soul. Yan. Yan lang ang meron tayo dun. Eh, siguro sasabihin nyo, sinusunog yung mga kaluluwa. Hindi ko masusunog yun. Kasi soul lang eh. Soul na lang. Ngayon, ang parusa doon ay kakaiba. Na siguro hindi tumatapak sa inyong kaisipan. Don't worry, ang kasalanan mo yung isang bata kinurot mo. O kaya, sinampal mo ng pagkalakas-lakas at talaga namang
nasaktan ng todo yung bata. Siyempre mali yun. Pagbabayaran mo yun at may nakalaang parusa doon. At alam nyo ba kung anong nakalaang parusa para doon? Abay, yung sakit na ramdaman ng bata, 1,000 ulit na sakit sa tindi ang mararamdaman mo. Kaso, wala ka ng body o physical body. Wala ng absorber o yung nag-a-absorb ng mga sakit, ng mga lungkot, ng mga bagay-bagay na lamig. Doon wala. Kaya, naku, ano ka di. Para mo yung, ito example, yung mahal mo sa buhay, biglang nawala. Mahal na mahal mo. Talaga naman, bago pa lang kayong mag-asawa, nawala yung asawa mo. Naku, talaga naman, grabe. At napakasakit para sa'yo. Sobrang karamihan nga dyan nagpapakamatay pa dahil di nila matanggap. O kaya yung niloko ka ng iyong kasintahan, matapos kang mabuntis, tinakbuhan ka, mahal na mahal mo pa naman. Talaga naman, ganun ang mararamdaman mong sakit. Kasi, ang meron lang doon, soul and mind. Kaya, huwag kayong gagawa ng mali o kasalanan dahil, naku, pagturusahan nyo ito ng todo. Sigurado yun. Kaya nararapat lamang na mag-isip-isip kayo pagkagagawa kayo ng mali. Sabi nga nila laging sinasabi na mapupunta ka sa impyerno kapag ka nagkamali ka. O kaya naman mapupunta ka sa purgatorio. Parang ganun. Kaya nga lang, itong aking sinasabi ay kaiba doon sa ating mga alam na. Pero parang ganun pa rin. Doon pa rin mapupunta. Kaya nga lang, sa ibang definisyon o papaano ito nagkaroon. Nako. Gusto nyo ba makarating doon? Sa first 7? Siyempre, ayaw nyo. Pero, lahat makakarating doon. Maski ako pagkawari, ganun na ako. Ay, dadaan ako doon. Kasi, ipokrito naman ako para sabihin ko wala akong kasalanan. May marami-rami rin siguro. Pero, kailangan maging handa ka. Dahil nagawa mo yun Alam mo. Diba? Kaya hindi ka na magtataka bakit ka binabayo doon ng parusa. Kasi nga, magtataka binabayo ka ng din, magtatakang-taka, ikaw na nasobra naman makasalanan ka. Sus. Yan. Kaya, masasabi ko sa inyo, maging mabuti. Hindi mo naman maiwasan gumawa ng masama. Sabi nga, wala nga hindi. Pero kung hanggang maaari, huwag niyong gawin. Kasi nga, ang nakalaang parusa sa inyong pagkakamali, baka hindi niyo makayanan. Kaya nga mga kaluluwa doon, sa totoo lang, nagsusumigaw, karamihan. Ano sinasabi? Parang awa nyo na, ibalik nyo kami sa lupa. Ibalik nyo. Parang awa. Alam nyo, ang nature, ang Diyos, o ang siyang nagpapalakad ng pangkalahatan, hindi naman sa lista na makikita kayong ganun. Abay, yung hinihiling nyo, posibleng mangyari. At yan, mangyayari nga kung papayagan ng nature. Kaso ang masakit doon, dahil hindi nyo natapos yung parusa nyo dyan, dito nyo tatapusin sa lupa. Pag silang nyo, grabe, posibleng kayo'y bulag, pipi, bingi, siraulo. Ganun ang parusa. Kaya, huwag ko sa inyo, tapusin nyo na yung parusa doon.
At least pag sinilang uli kayo, kung sakasakali mang totoo nga nagsisilang uli ang tao, abe, may pag-asa kayong maganda ang iyong karma. Kasi natapos niyo yung parusa dun eh. Di ba? Oh. Pero kayo pa man eh, siguro kalahati lang ng mga nagawa niyong mabibigat eh. Iba talagang dadalhin niyo pa rin sa inyong next life o susunod na buhay. Yung karma. Dahil nga kung ano ang yung ginawa ay sa inyong makakamit. Yan. Yan ang first heaven o unang langit. Na siguro nalito na naman kayo. Bakit meron yan? Pero hindi ko naman sinasabing maniwala kayo. Eh ako nga eh medyo nag-aalangan pa nga sabihin to pero kailangan kahit pa paano, kahit di kayo maniwala, eh may alam kayo tungkol sa mga bagay nito. Eh mano, kung totoo, paano yun? At least kung totoo, alam nyo. Alam nyo kung anong pupuntahan nyo. Di ba? Kaya isang bagay lang, think twice. Think twice. Never think anymore. Huwag ka na mag-isip. Huwag ka na lang gumawa ng masama. Okay? O, paano? Sa susunod naman, yung pupuntahan ng ating kaluluwa pagkatapos sa first heaven. Siyempre, aakyat ito sa second heaven. Ngayon, ano yung second heaven? Well, yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Kaya, huwag kayong bibitaw. Napakahalaga nitong ating paksa ngayon. Itong may kinalaman sa langit. Paano? Maraming salamat sa inyong panonood. Ewan ko kung maraming ka nanonood. Sana nga. Kasi, tinatanong ko dun sa Google yung pangalan ko. Hindi niya ako kilala eh. Tinatanong kay Gemini. So, ibig sabihin eh, wala talaga nanonood. Pero okay lang. Eh, someday, marami rin siguro manonood ito. At siguro, baka pagdating ng panahon eh, gawin pa nila itong gabay para sa kanilang buhay. Paano? Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod.